I'm feeling lonely. Oh, I wish I find a lover that could hold me. The Humble Business Tycoon. Kabanata 61. Umalis si Kenneth Wu sa restaurant at dumiretso sa Yuanyu Technology Company. Ito ay isang maliit na kumpanya ng laro na binuo mula sa ilang mga laro sa industriya. Ngayon ang merkado ng laro sa industriya ay tamad, at lahat ng ito ay nasa piracy upang mabuhay. Pagdating niya sa kumpanya, pumasok siya sa opisina ng general manager at nakita niya ang isang kalbong lalaki na nakaupo sa kanyang mesa na tumatawag. Ikaw ba ang boss ng agham at teknolohiya na si Charles Yuan? Agad na tanong ni Kenneth Wu, hindi pala kaibigan ang kanyang tono. Hinding-hindi siya magkakaroon ng magandang mukha para harapin ang amo ng naturang pirated company. Ibinaba ng kalbo ang telepono at galit na tumingin kay Kenneth Wu, sino ka? Ang pangalan ko ay Kenneth Wu, isang mamumuhunan sa Chanmo Technology. May nangyayari ba dito? Gusto kong makipag-usap sa iyo tungkol sa mobile game ni Jojo. Umupo si Kenneth sa harap ng upuan sa tapat ng desk. Nanlamig ang kutis ni Mr. Charles Yuan, at nagbiro siya, medyo sikat ang mobile game na binuo mo, gustong-gusto ko ito. Iyan ba ang dahilan ng iyong pamimirata? Laganap ang pamimirata nitong mga taon, kahit hindi ako ang magpirata, may iba pa ring nagpipirate nito. Si Mr. Yuan ay nakaramdam ng bastos at ngumiti ng may tapang. Huwag mo akong awayin, haha. Masyadong tamad si Kenneth na magsalita ng walang kaparirikon, at diretsyong sinabi, alisin mo ang piracy at humingi ng tawad sa publiko sa aming kumpanya. Hindi ko na itutuloy ang bagay na ito. Sa tingin mo medyo mahusay ka. Unti-unting inalis ni Mr. Yuan ang kanyang ngiti, naging nakakatakot ang kanyang ekspresyon. Sa sitwasyong ito, karaniwan siyang naglalaro ng mga rogue, nagsasanay ng tai chi, at dumaan na may hippie smile. Kung ibaling ang mukha sa kanya ng kabilang partido, natural na hindi siya matatakot, maaari siyang maging malupit o malupit. Illegal ang piracy. I'm giving you a chance to correct it. Ang tono ni Kenneth ay naging malamig at mas malamig sa pagitan ng mga linya. Nakuha. Mabilis na ibinaling ni Mr. Charles Yuan ang kanyang mukha, itinaas ang kanyang kamay at hinampas ito sa mesa, hindi mo alam ang aking mga pamamaraan, tama. Ang pamimirata ay maaari pa ring makatwiran. Huwag mong pag-usapan ang iyong maliit na Chanmo Technology, kahit na isang mobile game na binuo ng isang malaking kumpanya, ay maglalakas loob akong nakawin ito. Itinaas ni Mr. Yuan ang kanyang ulo, mukhang bullish. Wala akong pakialam kung magnakaw ka ng iba, ngunit huwag ang pag-aari ng kumpanya ko. Kung gayon ano ang maaari mong gawin sa akin. Boom! Itinaas ni Kenneth ang kanyang binti at sinipa ang mesa, nagbabanta, kaya kung balatan ang balat mo. You are such a weak silly boy who dare to play sideway with me. Sinabi ito ni Mr. Yuan at nagmamadaling tumawag ng security guard. Wala pang isang saglit, dalawang security guard ang nagmamadaling pumasok sa opisina. Nang makita ang security guard, matagumpay na ngumiti si Charles Yuan at binyantaan si Kenneth, stupid boy, lumabas ka kung alam mo, o huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos mo. Hindi ako natatakot sa'yo, lumingon si Kenneth at sinulyapan ang dalawang security guard sa likod niya, at tumugon sa malalim na boses. Sa unang tingin, ang dalawang security guard na ito ay mga murang binata na ni-recruit sa palengke, nang walang propesyonal na pagsasanay. Sa sobrang liit ng security guard, kakayanin din niyang talunin ang dalawa. Ikaw anak ay talagang naghahanap ng kamatayan. Naubusan na ng pasensya si Charles Yuan, sumenya sa security guard, saktan mo ang batang ito at itapon mo. Oo. Nakuha ng dalawang security guard ang utos at ibinato ang kanilang mga kamao. Hindi nang ahas na maging pabaya si Kenneth Wu nang makita niyang sumulpat ang security guard. Sa bagay, matagal siyang hindi nag-ensayo at hindi masyadong malakas ang kanyang kakayahan. Nanliit ang katawan at nagmamadaling umiwas sa pag-atake ng seguridad. Kasabay nito, binuhat niya ang upuan at inihampas sa ulo ng isa sa mga security guard, malupit, tumpak, mabangis, at mabilis. Agad nitong binasag ang ulo ng security guard at Damyugo, napahawak sa ulong pabalik-balik, umiiyak at napapaungol.
Nang makita ng isa pang security guard ang pormasayo na ito, nanliit ang kanyang katawan sa gulat at paulit-ulit na napaatras. Siya ay kumukuha lamang ng ilang libong dolyar sa isang buwan para sa isang maliit na sweldo, at ayaw niyang patayin ang kanyang buhay kapag nakatagpo siya ng isang malupit na tungkulin. Ikaw naman. Sinamantala ni Kenneth ang sitwasyon at sinipa ang isa pang security guard. Dalawang galaw pa lang ay natalo na agad ang dalawang security guard. Gudong. Nanlaki ang mga mata ni Charles Yuan sa takot, napalunok ng laway sa kanyang lalamunan. Hindi niya inaasahan na medyo malakas pa pala ang tila mahinang uto-uto na batang lalaki sa kanyang harapan, ang susi ay ang pamamaraan ay lubhang malupit. Ito ay maaaring ituring na nakita ang mundo, ngunit kapag nakatagpo ng isang malupit na karakter tulad ni Kenneth, hindi maiiwasan na siya ay medyo mapahiya. Boy! You dare to make trouble with me? Believe it or not, tumawag ako ng pulis para mahuli ka. Malamig na pagbabante ni Mr. Charles Yuan na nakatitig sa mga mata. Ayaw niyang tumawag ng pulis bilang huling paraan. Kung tutuusin, ang kumpanya ay gumagawa ng piracy, at masama para sa kumpanya na alertuhan ang pulisya. Mr. Yuan, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung babawiin mo ang pirated na bersyon ng mobile game ni Jojo ngayon at humingi ng paumanhin sa aming kumpanya, maaari kitang palayain. Tila kalmado ang tono ni Kenneth, ngunit napakalakas niya. Ang momentum. Si Mr. Yuan na nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ang taong ito ay hindi matanda, at ang kanyang tono ay hindi bata. Bukod sa pagkakaroon ng matigas na kamao, ano pa ang maaari mong gawin? Nang sabihin niya ito, umatras siya dahil sa takot na atakihin siya ni Kenneth Wu. Maniwala ka man o hindi, hahayaan kong mawala ang kumpanya mo sa lusaw. Asa lang sayo. Sinulyapan ni Charles Yuan si Kenneth Wu na may mapanlate na mga mata, baliw talaga ang batang ito. Teka, huwag kang magmakaawa. Ibinaba ni Kenneth ang mga salitang ito at tumalikod para umalis dito. Sa sandaling lumabas siya ng opisina, kinuha niya ang kanyang cellphone at idinial ang tawag ni Secretary Long, imbestigahan ang Yuanyu Technology. Gusto kong mawala ito sa lusaw, tuluyang mawala. Pagkasabi nito sa telepono ay ibinaba na niya ang telepono. Alam niya na sa lakas ng pamilya Wu, walang hirap na sirain ang isang maliit na kumpanya tulad ng Yuanyu. Naniniwala ako na pagkaraan ng mahabang panahon, mabangkarot si Mr. Yuan. Sadyang umaasa lang ang lahat ng ito sa kapangyarihan ng pamilya, kung gusto niyang gamitin ang sariling kapangyarihan, napakahirap makipag-deal kay Yuanyu Company. Mukhang kailangan niyang palakasin ang sarili niya. Naniniwala ako na balang araw, kahit na hindi umaasa sa kapangyarihan ng pamilya, ang mga kalaban na iyon ay maaari pa ring year-on. Ang magagawa niya ngayon ay mag-aral ng mabuti at patuloy na palakasin ang sarili. Pag-uwi niya, dumiretso siya sa pag-aaral at ipinagpatuloy ang pag-aaral ng mga kaalaman sa pamamahala sa ekonomiya at mga kaso ng pamumuhunan. Matapos basahin ang 2 libro, biglang napansin ni Kenneth ang mga salansan ng mga lumang libro sa stand. Ito ang paraan ng negosyo at karanasan ng ilang henerasyon ng pamilya, at espesyal itong ipinadala ni Lolo. Binuksan ko ang isa sa mga lumang dilaw na libro, at may malakas na amoy ng papel sa loob, na hindi lamang nakakamiss ang pakiramdam ng mga tao pagkatapos ng mga oras. Tila ang mga aklat na ito ay matagal nang nakaimbak, ang mga pahina sa loob ay dilaw, at ang pagkakasulat ay medyo malabo. Pagbukas ng libro, seryoso itong tiningnan ni Kenneth. Ito ay karapat-dapat sa karanasan ng pamilya. Ang teksto sa loob nito ay nagtatala ng detalyado kung paano nagnenegosyo at gumagawa ng mga bagay ang mga elit ng negosyo. Iba ito sa mga ordinaryong nobela at talambuhay. Pagkatapos basahin ito, mukhang naranasan na ito ng mga tao at mabilis nilang mapahusay ang karanasang panlipunan ng mga tao. Gabi nang natulog si Kenneth. Gumising pa rin ng maaga kinabukasan, pumunta sa practice room para matuto ng martial arts kasama si Qinglong. Pagkatapos ng pagsasanay sa martial arts, tinanong ko si Miss Yasmin Long ang aking sekretarya tungkol sa paghawak ng Yuanyu Technology, at nalaman kong maayos ang takbo ng bagay, gumaan ang pakiramdam ko.
Para sa pamilya, ang pakikitungo sa isang maliit na kumpanya tulad ng Yuanyu Company ay walang pagsisikap, ito ay mas madali kaysa sa pagtapak sa mga langgam. Kabanata 62. Pagkatapos ng tanghalian, plano ni Kenneth na pumunta sa kumpanya. Bago lumabas, hindi ko napigil ang sabihin kay Miss Yasmin Long, bibigyan kita ng ilang araw na pahinga at magpahinga ng mabuti. Master, bakit mo ako binigyan ng bakasyon? Bahagyang ipinikit ni Secretary Long ang kanyang kilay, nagtataka kung bakit biglang naalala ni Master ang pagbibigay sa kanya ng holiday. Wala ka ba dito? Si Yasmin Long ay mukhang napahiya at walang kamalay-malay na pinagdikit ang kanyang mga paa. Lihim akong naghinala, paano nalaman niyang Master ang pagpunta niya sa tiyahin ko? Maaaring ito ay anong espesyal na libangan ang mayroon ng young Master, lihim na nag-espya sa kanya. Huwag mo na isipin yun, napanood ko lang na bumili ka ng tuwalya ng tita mo. Nang makita ang ekspresyon ni Secretary Long, mabilis na nagpaliwanag si Kenneth. Matapos makinig sa paliwanag na ito, si Miss Yasmin Long ay lubos na gumaan. Magpahinga ng mabuti sa mga araw na ito, huwag masyadong mapagod, ang pangunahing punto ay uminom ng mas mainit na tubig. Pagkasabi nito ni Kenneth, tumalikod siya at lumabas ng kwarto. Kinagat ni Secretary Long ang kanyang mga lobby at bahagyang ngumiti hanggang sa maisara ang pinto. Sa hindi inaasahan, napakaingat ng young master, at sa unang pagkakataon na nakilala ko ang young master na nagmamalasakit sa kanyang sarili, nakaramdam ako ng kaunting init sa aking puso. Umalis si Kenneth sa tirahan, hinayaan ang mabuting driver na magmaneho, at ipinadala siya sa Chanmo Technology. Pagpasok pa lang niya sa kumpanya, nagkataong naroon si Mr. Richard Zhao. Mr. Zhao. Bilang paggalang at paggalang sa patriarch, ngumiti si Kenneth at binati si Richard Zhao. Hindi ito binili ni Mr. Zhao, at malamig na tumikim, Boss Wu, mukhang hindi maganda ang larong ipinipilit mong ilunsad. Ito ay pinirata kaagad nang pumasok ito sa merkado. Nag-special trip siya ngayon para lang makakita ng mga biro. Ang larong kakalabas lang sa palengke ay pirated, kaya paano ito kikita? Mr. Zhao, magandang bagay ang piracy, na nagpapatunay na sikat ang laro natin. Nakangiting tugon ni Kenneth Wu. Mula nang makita ang nangyari sa pamilya kagabi, mas maayos na siyang magsalita kaysa dati, at alam niya kung paano makibagay. Makakatawa ka pa ba pagkatapos na pirata? Nang makita ang ugali ni Kenneth, hindi lumaban si Mr. Zhao. Mr. Zhao, huwag kang mag-alala, kinakaharap ko ang piracy. Naniniwala ako na ang Yuanyu Technology, na nagnakaw sa laro natin, ay kanselahin ang piracy sa lalong madaling panahon. Nakakaaliw talaga si Boss Wu. Napangiti si Richard Zhao ng mapanlit, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkasuklam. Ngayon nararamdaman ko na ang batang ito ay nagyayabang at nagsasalita ng malaki, palaging gusto ang hindi makatutuhan ng mga pagpapalagay. Boss Wu. Sa oras na ito, sumigaw si Mr. Murray at tumakbo, good news, kinansela na ng Yuanyu Technology, ang napiratang ating laro, ang piracy. Nang marinig ito, biglang lumubog ang ekspresyon ni Richard Zhao. Itinaas niya ang kanyang ulo at gulat na tumingin kay Kenneth. Hindi niya inaasahan na magiging eksaktong kapareho ng sinabi ni Kenneth Wu, talagang binawi ng Yuanyu Technology ang piracy ng mga laro ng kumpanya. Ang hindi ko lang maintindihan, paano nalaman ng batang ito ng maaga. Huwag kang matuwa, naniniwala ako na sa lalong madaling panahon, ang mga laro ng Yuanyu Technology ay aalisin mula sa mga pangunahing tindahan ng app, at ang mga kasosyo ay magwawakas ng kanilang mga kontrata sa kanila. Sa lalong madaling panahon ay haharap sila sa pagkabangkarote. Sabi ni Kenneth na may tiwala sa sarili. Kalokohan. Si Mr. Richard Zhao ay hindi naniniwala sa gayong katarantaduhan. Ang isang kumpanya ng laro na maihahambing sa kanila ay nasa industriya ng laro ng higit sa 10 taon. Paano masasabing nalugi na ito? Maging si Mr. Zhao ay nagpahayag ng pagdududa tungkol dito. Sa oras na ito, nagmamadaling lumapit si Jordan Joe at sumigaw mula sa malayo, magandang balita, magandang balita. Anong magandang balita? Nag-aalalang tanong ni Murray. Nakakuha lang ako ng impormasyon sa loob.
Lahat ng software sa ilalim ng Yuanyo Technology Company ay inalis mula sa mga pangunahing tindahan ng aplikasyon, at kinansela ng mga kasosyo ang kanilang pakikipagtulungan. Ang kanilang mga pagsasanay sa kedena ng kapital at malapit na silang malugi. Hindi maitago ni Jordan Joe ang kanyang pananabik, at sinabi ito sa isang hininga ang magandang balita ay inihayag. Matapos marinig ang balita, agad na lumubog ang ekspresyon ni Mr. Richard Zhao. Lumingon kay Kenneth na may hindi kapani-paniwalang tingin. Hindi ko talaga maisip paano nalaman ng batang ito ang lahat. Maging si Mr. Murray Lee ay hindi makapaniwala. Inihula ni Boss Wu ang lahat ng maaga, na para bang ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Natatakot ako na hindi magtatagal ay darating si Mr. Charles Yuan, ang presidente ng Yuanyo Technology, at magmakaawa sa akin. Mahinang sabi ni Kenneth Wu. Nang matapos siyang magsalita, nagmamadaling lumapit ang sekretarya, Boss Wu, si Charles Yuan, ang CEO ng Yuanyo Technology, ay nasa reception room, nakikiusap na makita ka. Nang marinig ito, sabay na umubo sina Richard at Murray. Ni isa sa kanila ay hindi inaasahan na ang lahat ay isasagawa ayon sa mga hula ni Kenneth, at ang balangkas ay hindi lumihis kahit kaunti. Pagkatapos ng tuyong ubo sa mahabang panahon, hindi makapaniwalang tinanong ni Mr. Murray Lee si Kenneth, Boss Wu, minanipyala ba ito ng taong nasa likod mo at tumawid sa Yuanyo Technology? Oo, ako ito. Masiglang tumango si Kenneth, ako ang gumamit ng malalakas na mapagkukunan upang bumagsak ang Yuanyo Technology sa maikling panahon. Boss Wu, tao ka talaga ng Diyos. Bulalas ni Mr. Murray sa pagmamalabas, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Sa hindi inaasahang pagkakataon, inabot ng wala pang isang araw para tuluyang ibagsak ni Boss Wu ang Yuanyo Technology. Kailangan kong aminin na ang lakas sa likod ng nila ay talagang malakas, at ang Yuanyo Technology ay maaaring sirain sa maikling panahon. Hindi niya maiwasang matuwa ng palihim. Sa kabutihang palad, ang pagkakaroon ng ganoong cheating investor kay Kenneth ay naging dahilan din ng Chanmo Technology. Hindi ako kasing galing ng iniisip mo. Mapakumbabang ngumiti si Kenneth at tumingin kay Richard Zhao. Pero hindi ako ganoon kadaling guluhin, tama ba Manager Zhao? Muling umubo si Richard Zhao, na may labis na kahihiyang ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi ko pinangarap na si Kenneth Wu, ay may napakahusay na kakayahan, ay tatawid sa isang kumpanya ng laro tulad ng Yuanyo Technology nang hindi alam. Kahit na ang Yuanyo Technology ay isang maliit na kumpanya lamang, ito ay itinuturing na maliit at kilala sa larangan ng laro. Sa ilalim ng pagmamanipula ni Kenneth, babagsak ang naturang kumpanya kung ito ay bumagsak. Kailangan kong humanga na malakas si Kenneth at nang nasa likod ng batang ito. Mr. Zhao, matagal ko nang sinabi sa iyo na kung hindi mo kayang mapakansela sila sa piracy, tiyak na magagawa ko ito. Lumapit si Kenneth kay Richard Zhao at madiin na sinabi. Ikaw. Matagal na kinagat ni Mr. Zhao ang kanyang mga ngipin, ngunit hindi man lang makalabas ng isang umutot. Sa simula, sinadya niyang pumunta para makita ang kahihiyan ni Kenneth. Bilang isang resulta, hindi lamang nalutas ng batang ito ang pandarambong, ngunit inalis pa ang pirated na kumpanya. Perpektong solusyon sa pandarambong, hindi ba't hindi masaya si Mr. Zhao? Laging nakangiti si Kenneth. Ang ngiting ito ay parang walang awa na sampal, na tumama sa koneksyon ni Mr. Richard Zhao ng husto. Kinagat ni Mr. Zhao ang kanyang mga ngipin, kahit na malutas ang piracy, ano? Kung ang larong ito ay kumita ng mas mababa sa 30 milyon sa kalahating buwan, matatalo ka pa rin. Mr. Zhao? Huwag kang mag-alala, may isang linggo pa, hintayin natin. Tingnan natin. Inihagis ni Richard Zhao ang kanyang manggas at mabilis na naglakad palayo na puno ng galit. Mabagal maglakad si President Zhao, mag-ingat sa mga hakbang. Kinawian ni Kenneth si Richard Zhao mula sa likuran, na may napakatalino ng ngiti sa kanyang mukha. Pagkaalis ni Mr. Zhao, hindi napigilan ni Mr. Murray Lee na purihin si Kenneth, nakakamangha talaga si Boss Wu. Hindi lang niya nalutas ang piracy, ngunit binunot pa niya ang isang pirated na kumpanya tulad ng Yuanyo Technology.
Sirain ang isang Yuan Yu technology, maaaring may iba pang mga pirated na kumpanya sa hinaharap, at mag-ingat laban sa pagnanakaw. Alam ni Kenneth na marami pang hamon sa hinaharap, at bumaling kay Murray at sinabihan siyang maghanda ng maaga. Kabanata 63. Oo. Tumango si Mr. Murray, at pagkatapos ay binago ang kanyang tono, ngunit itong si Charles Yuan ay talagang may kakayahan. Ginawa niyang mas perpekto ang piracy kaysa sa orihinal at may first-rate na karanasan. Ito ba? Oo. Mukhang hindi madali si Mr. Charles Yuan. Iniunat ni Kenneth ang kanyang kamay upang kurutin ang kanyang baba, at nahulog sa malalim na pag-iisip. Ang lingguhang mobile game ng kumpanya ay perpekto na. Hindi ko akalain na mas maganda ang pirated version ni Mr. Charles Yuan kaysa sa original, na nagpapakitang medyo may kakayahan pa ito. Kung wala kang kakayahan, imposibleng sumikat ang isang pirated company. Naghihintay pa rin si Mr. Yuan sa reception room. Gusto mo ba siyang makita? Naalala ni Murray ang sinabi ng sekretarya kanina at sinubukan niyang paalalahanan si Kenneth. Tingnan muna natin ang data ng background ng laro. Pagkasabi nito ni Kenneth, nauna siyang naglakad papunta sa general office. Si Jordan Joe at ang iba ay abala sa post-maintenance ng laro. Nang makitang papalapit sina Kenneth at Murray, mabilis silang tumayo para kumustahin. Walang anuman. Pinindot ni Kenneth ang kanyang kamay, sinenyasan ng ilang tao na maupo, lumapit at nagtanong, ilang download na ang mayroon ngayon. Above 1 million, mabilis pa rin itong lumalaki. Matapos itong sagutin ni Jordan Joe, idinagdag niya, ang recharge ng laro ay tumataas din sa parehong oras, na lumalampas sa 100,000 sa isang araw. Hindi masama. May isa pang magandang balita. Hindi maitago ni Jordan Joe ang kanyang pananabik, at sabik na nagulat, may isang taong nakipag-ugnayan sa akin ngayon at nagsabing gusto kong maglagay ng mga patalastas sa laro. Malapit na akong makipag-usap sa iyo at kay Pangulong Lee. Ito ay isang magandang bagay, maaari itong madagdagan ang kita ng mabilis, ngunit mayroong isang premise na ang paglalagay ng mga ad ay hindi makakaapekto sa karanasan sa paglalaro. Makatiyak ka, mayroon kaming karanasan sa pag-advertise ng placement ng laro. Mabuti yan. Tinapik ni Kenneth si Jordan Joe sa balikat, na ipinagmamalaki, ang larong ito ay matagumpay, at nagawa mo ang pinakamaraming nagawa. Hindi, si Boss Wu at President Lee ang may pinakamaraming nagawa. Kung wala ang iyong malakas na suporta, kahit na may kakayahan akong abutin ang langit, hindi ko kakayanin ang larong ito. Mahinhin na sabi ni Jordan Joe. Sa totoo lang, lubos siyang nagpapasalamat kay Kenneth sa kanyang kabaitan sa kanya. Kung wala ang suporta ni Boss Wu, ang kanyang laro ay patay na, imposibleng pumunta sa merkado, pabayaan ang isang malaking hit. Siyempre, si Mr. Murray Lee ay isa ring napaliwanagan na boss, na naglakas loob na sumubok ng mga bagong bagay at hindi natatakot sa kabiguan. We'll talk about the merits later. The game has achieved initial success. We should celebrate. Pinutol ni Murray ang dalawa at sinabi sa sekretarya, bilasan mo, bumili ng champagne at pastry. Magdiwang tayo. Oo. Kinuha ng sekretarya ang order at mabilis na tumakbo palabas. Hindi nagtagal ay umorder ako ng maraming cake, champagne at prutas. Pagkatapos ng maikling pagpapakita sa opisina, binuksan ng lahat ang champagne para magdiwang. Matagal na panahon na ang nakalipas mula nang maging masigla ang opisina gaya ngayon, at mabilis na napukaw ang kapaligiran, at tuwang-tuwa ang lahat. Ang tagumpay sa unang laban sa pagkakataong ito ay nagpalakas ng kumpiyansa ng mga empleyado. Ang lahat ay napaka-motivated at nagplanong mag-sprint ng buong tapang kasama si Boss Wu. Matapos ang isang simpleng pagdiriwang, ang lahat ay patuloy na naging abala sa trabaho. Matapos makumplito ang pagdiriwang kasama ang mga empleyado, walang pagkaantala si Kenneth sa reception room. Sa reception room, si Mr. Charles Yuan ay naiinip na maghintay ng matagal na ang nakalipas. Nang makita niya si Kenneth, dali-dali siyang tumayo para salubungin ito, Boss Wu, maaasahan mong darating. Boss Yuan, may kailangan ka ba? Malamig na tanong ni Kenneth Wu, na nagkukunwaring ignorante. Hinihiling ko sana si Mr. Wu na itaas ang kanyang kamay at palayain ako.
Boss Yuan, hindi ka ba mayabang noon, bakit ngayon ka pa nahihiya? Boss Wu, nagkamali ako. Kinusat ni Charles Yuan ang kanyang mga mata at sinabing may umiiyak na mukha, mangyaring itaas ang iyong mga kamay ng mataas at hayaan ang aming Yuan Yu Technology. Magdamag. Inalis ang software ni Yuan Yu Technology sa mga stand ng mga pangunahing tindahan ng application, at kinansela ng mga kasosyo ang kanilang pakikipagtulungan. Sa loob ng isang araw, ang Yuan Yu Technology ay nasa krisis at nahaharap sa pagkabangkarote. Pagkatapos lamang ng imbestigasyon ay may nasa likod nila na nagsisikap na ayusin sila, at si Kenneth ang nasa likod ng mga eksena. Noong una ay inakala ng lahat na si Kenneth ay may-ari lamang ng isang maliit na Chanmo Technology Company. Sinong mag-aakala na napakaganda ng kapangyarihan sa likod ng batang ito na tuluyang babagsak ang kanilang Yuan Yu Technology sa kalahating araw lang. Ang kakayahang gawing ganito si Yuan Yu ay nagpapakita kung gaano katigas at kalakas lima si Kenneth Wu sa kanyang likuran. Dahil alam niyang may nangyaring sakuna sa kanyang kumpanya, nalaman niya agad sa kanyang sarili kung sino ang may lakas na magmanipula, kaya nagmadali siyang pumunta kay Chanmo Technology at humingi ng awa kay Kenneth Wu, umaasa na itataas ni Boss Wu ang kanyang mga kamay. Matagal ko nang sinabi sa'yo na kaya kung hayaan mabangkarot ang Yuan Yu Technology mo, naniniwala ka na ba ngayon? Lumapit si Kenneth at umupo sa tapat ni Mr. Charles Yuan. Paniwalaan mo. Masiglang tumango si Charles Yuan, at pagkatapos ay nagsabi, Boss Wu, nagkamali talaga ako. Hinding-hindi ko napipiratahin ang iyong mga laro sa hinaharap, at hinding-hindi na ako muling magkakakasala sa iyo. Nakikiusap ako kay Boss Wu na itaas ang iyong kamay at palayain ako sa mga oras na ito. Napirato mo ang aming lingguhang laro sa mobile game at pagkatapos naman ay na-optimize mo ito. Tama ba? Maaaring maglabas ng sariling games ang kumpanya mo, pero bakit ka nagpipiracy? Og. Napabuntong hininga si Charles Yuan at sinabing nasa dumanas ng paghihirap ang aming company, ayoko, pero nagkamali ang diskarte ng kumpanya noon, sobrang lakas sa industriya, nadrag pababa ang kumpanya, walang paraan para kumita, kaya ito ang paraan upang kumita ng mabilis at saka ngayon lang ako kumita sa piracy. Sa iyong kakayahan, sayang ang paggawa ng piracy. Kung may pera ang kumpanya, sino ang gustong mag-piracy? Boss Yuan, ituturo ko sa iyo ang isang malinaw na landas. Nagbuhos si Kenneth ng isang tasa ng tsaa at iniabot ito, nakangiti, ang aming Chanmo Technology ay kasalukuyang kulang sa mga talentong tulad mo. Ibig mong sabihin hayaan mo akong sumama sa iyo sa trabaho. Tama. Ito. Likas na ayaw ni Mr. Charles Yuan. Siya ang nagsimula ng Yuan Yu Technology Company. Siya ay isang malaki at maliit na boss, at hiniling sa kanya na magtrabaho sa isang maliit na kumpanya ng teknolohiya. Walang makatanggap nito. I appreciate your talents. If you come to my company, I will let you to be in charge of the technical department and give you some shares. Sa tingin ko hindi ko magagawa ang trabahong inaalok mo. Nakangiting tumanggi si Charles Yuan. Ang susi ay ang Chanmo Technology Company ngunit ito ay masyadong maliit, at talagang nakakahiya para sa kanya na magtrabaho sa isang maliit na kumpanya. Kung gayon ay maaari kang mag-join. Isinandal ni Kenneth ang kanyang katawan sa upuan, at pagkatapos ay biglang nagbago ang kanyang tono, hanggat lumabas ka sa pintong ito, hindi lang malulugi ang iyong kumpanya, mahihirapan ka ring makahanap ng trabaho sa loose house sa kinabukasan. Tinatakot mo ba ako? Oo. Ikaw. Si Charles Yuan na nagngangalit ang kanyang mga ngipin at puno ng galit. Napakatahimik ng reception room, ni isa sa kanila ay walang natapos na magsalita. Makalipas ang 3 minuto, sa wakas ay nagsalita si Kenneth, talagang hinahangaan kita at gusto kitang makatrabaho sa isang malaking negosyo. Pero, sabihin na natin. Tumayo si Kenneth at naglakad patungo sa bintana, nakatingin sa malayo ng may kumpiyansa, ang Chanmo Technology ay isang foothold lamang, sana ay lumago ito at maging isang world-class na kumpanya. Gudong. Lumunok ng mariin si Mr. Charles Yuan, at ang ambisyon at kumpiyansa na nagmumula kay Kenneth Wu ay biglang nagpanginag sa kanyang puso. Agad na nasunog ang dugo na para bang sinilaban.
Dahan daw ang ibinaling ni Kenneth ang kanyang ulo at tumingin ng diretso sa mga mata ni Mr. Yuan, mas mabuting basagin ang bangka at makipaglaban ng magkahawak kamay upang lumikha ng isang piraso ng lupa at langit. Ako. Sa sandaling ito, bahagyang naantig si Charles Yuan. Mula nang magsimula ng negosyo, matagal na akong hindi nakatagpo ng ganitong uri ng batang hilig. Natatakot ba si Boss Yuan? Hayaan mo akong mag-isip tungkol dito. Dahan daw ang naglakad si Charles Yuan sa bintana, at nahulog sa malalim na pag-iisip. Kabanata 64. Matapos mag-isip ng mahabang panahon, gumawa ng desisyon si Charles Yuan sa sandaling nagngangalit siya ng kanyang mga ngipin, okay, sasama ako sa iyo. Matapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, ang desisyon na ito ay sa wakas ay ginawa. Walang mas mahusay na paraan sa ngayon. Kung hindi siya pumayag, siguradong masusupol lang siya ni Kenneth Wu. Natatakot siya na mahihirapan siyang manguna sa lusaw. Sa halip na makipag-away kay Boss Wu, mas mabuting makipagkasundo sa kanya, baka pwede pa siyang maging tiyuhin. Ang lakas talaga ng loob ni Boss Yuan. Itinaas ni Kenneth ang gilid ng kanyang bibig, ipinakita ang isang ngiti ng kaginhawaan. Ito ay pagpapala ng kumpanya na makakuha ng mga talento tulad ni Mr. Charles Yuan kapag ang kumpanya ay kumukuha ng mga tao. Huwag mo na akong tawaging Boss Yuan simula ngayon, tawagin mo na lang akong Old Yuan. Napakamot ng ulo si Charles Yuan at nakangiting sinabi, okay lang na sumali ako sa kumpanya mo, pero may kondisyon pa ako. Anong kondisyon? May technical backbone ang kumpanya ko, at gusto kong dalhin sila dito. Hindi ko pwedeng hilingin. Lalong natuwa si Kenneth Wu nang marinig niya ito. Dalhin mo ang lahat ng iyong mga tao, at magse-set up kami ng isang bagong bahagi, kasama ka bilang supervisor at responsable para sa pagbuo ng laro. Salamat, Boss Wu. Gayunpaman, ang kasalukuyang JoJo mobile game ay pamamahalaan pa rin kay Mr. Jordan Joe, at si Jordan din ang mamamahala sa iyo. Ang batang iyon ay isa ring individual na talento sa mga laro. Maganda talaga ang mobile game ni JoJo, huwag kang mag-alala, gagamitin kong mabuti ang ganitong uri ng talento. Nangako si Charles Yuan. Okay, isasama kita kay President Lee. Pagkatapos sabihin ito ni Kenneth, dinala niya si Charles Yuan sa opisina ng General Manager. Nang makita ko si Murray, dumiretso ako sa paksa, Mr. Murray, gusto kong magtrabaho si Mr. Yuan sa ating kumpanya, ano sa palagay mo? Napaka-talented ni Boss Yuan. Pagkatapos sabihin ito ni Mr. Murray, nagsalubong ang kanyang mga kilay, para lang sa isang maliit na kumpanya ng teknolohiya tulad natin, natatakot akong hindi susuko si Boss Yuan. Nangako siya na papasok siya para magtrabaho sa kumpanya namin. Talaga. Tuwang-tuwa si Murray nang marinig niya ito, at binati siya at hinawakan ang braso ni Mr. Charles Yuan. Boss Yuan, matagal ko nang hinahangaan ang pangalan mo, at maswerte akong nakilala ko siya. Isa rin siyang taong mahilig sa mga talento. Matagal nang narinig na si Charles Yuan at ang kanyang koponan ay mga henyo sa laro. Ang kumpanya ay nagnanais na paunlarin ang sektor ng laro. Kung sasali si Charles Yuan, mas magiging makapangyarihan ito. Mr. Lee, hindi tayo magkakakilala kung hindi tayo naging magkaaway. Napangiti si Charles at buong pusong nagsabi, tatawagan mo akong Mr. Yuan mula ngayon. Simula ngayon, magiging sundalo na ako, at makikinig ako sa mga utos mo. Ito ba? Nang marinig ito, hindi maisara ni Mr. Murray ang kanyang masayang bibig. Paglingon niya kay Kenneth, nagtaka siya, Boss Wu, curious ako, paano mo makukumbansi si Mr. Yuan? Huwag mong ilabas ang mga sikreto. Tumugon si Kenneth ng 5 salita sa misteryosong paraan. Nang lumabas ang mga salitang ito, parehong tumawa sina Murray at Charles. Ang pagtingin ni Mr. Murray kay Kenneth ay halatang higit na humahanga. Kinailangan kong humanga kay Kenneth, at madaling paamuhin si Mr. Yuan, dinadala ang game wizard na ito sa utos ni Chan Mo. Pagkatapos tumawa, iminungkahi ni Mr. Lee, dapat tayong magtatag ng bagong departamento ng laro at hayaan ang Old Yuan na tanggapin ang buong responsibilidad. Mr. Lee, halos magkasabay ang ideya mo kay Mr. Wu. Nang marinig ito, muling tumawa si Mr. Yuan.
Sa hindi inaasahan, si Mr. Lee at Boss Wu ay tahimik na nagkakasundo, at ang kanilang mga opinyon sa pagpaplano at pamamahala ng kumpanya ay pare-pareho. Ito ay napakabuti para sa pangmatagalang pag-unlad ng kumpanya. Bueno, bumuo tayo ng bagong departamento ngayon. Agad na gumawa ng desisyon si Murray at pagkatapos ay nag-ayos ng mga partikular na bagay. Hindi nagtagal, isang bagong departamento ng laro ang naitatag, kasama si Yuan bilang tagapamahala ng departamento na responsable para sa sektor ng laro. Ang lahat ng technical na backbones mula kay Yuan Yu Technology ay na-recruit sa kumpanya at patuloy na sinundan si Yuan Wangchan. Kasabay nito, ang mga mapagkukunan at kumikitang mga laro ng Yuan Yu Technology ay inuri lahat sa Chanmo Technology, na nagpapahintulot kay Yuan Wangchan na humawak ng mga share. Katumbas ito ng pagsasama-sama ng Yuan Yu Technology sa Chanmo Company, pagputol ng piracy at hindi kumikitang mga proyekto, pagtutok sa mga nangingibabaw na laro, at pagpapalaki muna ng ilang laro. Maayos ang takbo ng lahat, ang Chanmo Technology ay lumago ng kaunti kaysa dati. Pagkatapos magayos ng mga bagay-bagay, gusto na ni Kenneth na umuwi, ngunit naisip na mayroon pa siyang klase sa kanyang guro na si Teacher Kayla mo sa hapon, kaya nagbago ang isip niya at pumasok sa paaralan. Pagkapasok niya sa gate ng school, may nakasalubong siyang babae na naka-school skirt na may kasamang lalaking naka-shorts. Kilala niya ang babaeng ito, na si Miss Elena Go, ang presidente ng martial arts club ng paaralan. Noong hinahabol niya si Miss Megan Lee noon, alam niyang gusto ni Megan ang mga lalaki na marunong sa martial arts, kaya pumunta siya sa martial arts club para mag-sign up para sa martial arts. Ngunit sa sandaling pumasok siya sa martial arts club, lahat ng uri ng kasawian ng mga miyembrong iyon ay naakit niya, salamat kay Miss Elena Gu sa pagprotekta at pag-aalaga sa kanya. Nang makita si Miss Elena na may kasamang gusot ng mga lalaki na naka-shorts, lumapit si Kenneth at sinabing, itong kaklase, ayaw sumama sa iyo ni President Go, mangyaring igalang ang iyong sarili. Binigyan ni Miss Elena si Kenneth Wu ng isang nagpapasalamat na tingin, ngunit hindi nagsalita, at masunuring umatras sa gilid. Ang batang naka-shorts ay binigyan si Kenneth ng isang mabangis na tingin, at naiinip na sinabi, umalis ka na, huwag kang maingay dito. Ako na ang bahala sa ilong na ito. Matigas na sagot ni Kenneth. Pinuprotektahan siya ni Miss Elena noon pa man, ngunit ngayon ay dapat niyang protektahan ang babaeng ito mula sa pang-aapi. Ito ay isang kabaitan. Matapos marinig ito, bahagyang gumalaw ang puso ni Elena Go, at hindi niya maiwasang tumingin kay Kenneth nang may pagtataka. Hindi niya nakita na si Kenneth ay napakalalaki noon. Oh! Ang batang naka-shorts ay sumulyap kay Kenneth nang may paglait, at ngumisi, tulad ng kahinaan mo, gusto mo pa ring maging bayani. Anyway, nandito ako ngayon, kaya ayokong ibuli si President Go. Naghahanap yata ng gulo ang anak mo. Pagkasabi nito ang lalaking naka-short ay itinaas niya ang kanyang kamao at binatukan si Kenneth. Oo, hindi. Bulalas ni Miss Elena Go, ang kanyang mukha ay namutla. Nang makita na ang malaking kamao, ay malapit nang kumatok kay Kenneth Wu. Dahil dito, iniunat ni Kenneth ang kanyang mga binti at na-bad trip ang batang naka-shorts, at na-outbalance, bumagsak sa kanyang likod. Puff! Nang makita ang eksenang ito, tinakpan ni Miss Elena ang kanyang bibig at tumawa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mabilis na nag-react si Kenneth, at hindi inaasahang natripan ang kalaban sa ilalim ng hindi inaasahang sitwasyon. Matagal bago bumangon sa lupa ang batang naka-shorts at itinuro ang ilong ni Kenneth at nagmura, anak, naglakas loob ka bang lumaban? Kung gayon ay humanda ka. Papatayin kita. Pagkasabi nito ay handa na itong gawin ng batang naka-shorts. Sa sandaling gagawin niya ito, umiwas ang kanyang leeg sa takot, tumalikod at tumakbo. Andito na ang principal, takbo. Napansin din ni Miss Elena na may mali, kaya dali-dali niyang hinila si Kenneth Wu at tumakbo. Kapag nalaman ng principal na nag-aaway sila, baka kailanganin silang punahing muli. Sa ganitong paraan, si Kenner ay kinaladkad ni Miss Elena Gu para tumakbo. Hindi siya tumigil hanggang sa nagtago siya sa Maple Leaf Forest. Maaaring dahil sa sobrang bilis niyang tumakbo, bahagyang yumuko si Miss Elena at napabuntong hininga.
Nang tumangala siya, napagtanto niyang nakatitig si Kenneth Wu sa kanyang neckline, nakatutok at seryoso ang mga mata nito, na para bang hinahangaan niya ang mga antigo. Puot. Namula si Miss Elena, nagmamadaling umayos, at sinaway, mahilig ba kayong tumingin ng bulag sa mga babae? Hoy! Napangiti ng awkward si Kenneth at hindi nagdahilan. Biglang naalala na ang kamay ni Kenneth ay hawak pa rin ni Miss Elena, at kinabig ang kanyang braso, at pinaalala, Presidente Gu, maaari mo ba talagang ibigay sa akin ang iyong kamay? Kabanata 65. Ubo. Si Miss Elena ay umubo at namula sa kahihiyan. Mabilis na binawi ang kanyang braso, hinimas ang kanyang braso ng hindi komportable, basta. Salamat sa pagtulong sa akin. Wala lang, ngayon lang halatang ayaw mo sa batang iyon, bakit hindi mo na lang siya tinanggihan? Hindi ko naisip kung paano tumanggi. Masyado kang mabait, kailangan mong isaalang-alang ang nararamdaman ng iba. Okay, huwag mo na akong pag-usapan. Sinapo ni Miss Elena Go ang kanyang noo at hindi maiwasang magtanong, bakit hindi ka sumali sa martial arts club kamakailan? Marami akong ginagawa. Patawang sabi ni Kenneth Wu. Pumunta ako noon sa martial arts club, para lang kay Miss Megan Lee. Matapos makipagtalo kay Miss Megan, hindi na kailangan pang magsanay ng martial arts. Pero busy na talaga si Kenneth ngayon. Kailangan niyang pag-aralan at pamahalaan ang kumpanya araw-araw, kaya wala siyang oras para pumunta sa martial arts club. Higit pa rito, tinuturuan siya ngayon ni Mr. Logan ng martial arts. Itinuro ni Logan ang isang tunay na kung fu, ang martial arts club ay isang fancy lang, magkalayo ang dalawa. Sumunod ka sa akin sa martial arts club. Sabik na tumingin si Miss Elena kay Kenneth, at mahinahong sinabi, sa akin, hindi ka ibubuli ng mga nasa martial arts club. Salamat sa kabaitan mo, pero wala talaga akong oras lately. Sige. Hindi ito pinilit ni Miss Elena Go, at mahinang sinabi, magkakaroon ng kompetisyon ang club kamakailan. Kung may oras ka, pumunta ka lang at tumulong. Well, pupunta talaga ako pag may time. Nangako si Kenneth Wu. Sa katunayan, maganda ang impresyon niya kay Miss Gu. Ang babaeng ito ang nag-aalaga sa kanya noon sa club at pinuprotektahan siya mula sa pang-aapi ng mga matatandang miyembro. Kung ganun aalis muna ako, see you another day, bye. Ngumiti at kumaway si Elena, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Pagkaalis ni Elena, bumalik si Kenneth sa silid-aralan. Sa sandaling sila ay nakaupo sa kanilang mga upuan, pinalibutan sila nina Tyler Son at Weldon Young. Kenneth, salamat sa pera mo para matulungan ang nanay ko na gamutin ang sakit. Talagang gagawa ako ng paraan para mabayaran mo ang perang iyon. Nagpasalamat si Tyler Son mula sa kanyang puso. Mamaya na tayo mag-usap tungkol sa pera. Bahagyang ngumiti si Kenneth at nag-aalalang sinabi, kumusta ang iyong ina? Ang operasyon ay naging maayos. Mabuti yan. Tama iyan. Sa tabi niya, hindi napigilan ni Weldon na magsabi ng kakaiba, Kenneth, bakit ka lumiliban sa klase? Medyo busy. Mukhang sobrang nagmamalasakit si Teacher Kyla sa iyo at tinatanong ang iyong sitwasyon sa bawat oras. Talaga. Medyo nakonsensya si Kenneth nang banggitin nila si Teacher Kyla mo. Ang sobrang pagliban kamakailan ay nagparamdam sa kanya ng kaunti. Nga pala, nakapaglaro ka na ba ng sikat na laro kamakailan? Dinala muli ni Tyler Son ang paksa sa laro. Sa tuwing may ilang taong nagsasama-sama, bukod pa sa pag-uusap tungkol sa mga babae ay chismis, kadalasan ay pinag-uusapan nila ang tungkol sa mga laro. Anong laro? Tanong ni Kenneth. JoJo Mobile Game, isang napaka-nobelang laro ng pangangatwiran. Matapos sabihin ito ni Tyler, hindi napigilan ni Weldon na sabihin, ang JoJo Mobile Game ay napakasikat kamakailan. Nabighani ako sa laro sa sandaling sinimulan ko ito. Maglaro sa ika-38 na antas. Saka mas magaling ako sayo, naglaro ako hanggang level 52. Sagot ni Tyler Son. Fuck! Sobrang fierce. Syempre. Medyo ipinagmamalaki ni Tyler Son, at pagkatapos ay tinanong si Kenneth Wu, Kenneth, ilang level na ba ang nalaro mo? Clearance. Hindi, talaga.
Nagulat sina Tyler at Weldon, at maging ang dalawang babae sa katabing mesa ay nagulat at pareho silang gumalaw ng ulo. Siyempre totoo. Kenneth, napakaganda mo. Sina Tyler Son at Weldon Young ay parehong pinalawak ang kanilang mga hinlalaki bilang papuri. Maging ang dalawang babae ay hindi maiwasang mapatingin sa kanya. Habang nag-uusap ang ilang tao tungkol sa laro, pumasok si Teacher Kyla mo sa silid-aralan. May ilang tao na nagmamadaling bumalik sa kani-kanilang mga upuan sa takot, at agad na tumahimik ang silid-aralan. Alam na alam ng lahat ang ugali ni Miss Kyla, at kung masama ang loob ni Teacher Kyla, hindi kakain ng maayos ang lahat. Umakyat si Miss Kyla sa podium, tiningnan si Kenneth, at sinimulan ang klase. Kamakailan, lumabas ang isang napakasikat na laro, na tinatawag na JoJo Mobile Games. Ngayon ay gagamitin ko ang larong ito bilang isang halimbawa para ipaliwanag sa inyo ang tungkol sa promosyon at pagpaplano. Tanungin ko muna ang lahat, naglaro na ba kayo ng ganito? Naglaro na po. Sabay-sabay na sagot ng mga estudyante. 70% ng mga mag-aaral ang sumagot na nalaro nila ang mobile game na ito. Sa katunayan, nilaro din ng guro ang larong ito. Sinulyapan ni Miss Kyla ang lahat at sinabing, sobrang nagustuhan ko ang larong ito. Puff! Nang marinig ito, hindi napigilan ni Kenneth Wu na tumawa. Hindi niya inaasahan na gagamitin ni teacher mo ang larong kanyang binuo bilang case lecture. Hindi ko inaasahan na ang kadalasang mabangis na guro sa kagandahan ay maglalaro din sa kanyang pangangatwiran. Hindi siya masyadong tumawa, ngunit napukaw pa rin ito ang ideya ni teacher mo at lahat ng kanyang mga kaklase, at lahat sila ay tumingin kay Kenneth Wu. Nakuha! Itinaas ni Miss Kyla ang kanyang kamay at tinapik ng malakas ang lecture desk, at malamig na pinagalitan, Estudyante Wu, madalas kang lumiban sa klase, ngayon ay hindi ka nahihiyang humagik-gik dito. Paumanhin, teacher mo, hindi ko lang napigilan. Tayo! Lumubog ang mukha ni Teacher Kyla, nakatitig sa kanya at nagtanong, sabihin mo sa akin, bakit mainit ang mobile game ni Jojo? Sumagot si Kenneth Wu at sinabing, ito ay dahil sa natatanging pagpoposisyon, perpektong karanasan, perpektong promosyon. Tiningnan ito ni Kenneth Wu at nagsalita, simula sa lahat ng aspeto, ipinapaliwanag ng detalyado ang mga dahilan ng sumasabog na katanyagan ng mobile game ni Jojo. Ang mobile game na ito ay siya mismo ang lumikha. Mula sa pagtuklas, packaging, pagpaplano, promosyon, at pagpapatakbo at pagpapanatili, siya ang nag-aayos nito ng mag-isa, at siya ang may pinakamaraming sinasabi. Matapos pakinggan ang paliwanag na ito, lahat ng mga estudyante ay nagbigay ng initiation. Ang paliwanag na ito ay talagang perpekto, mas mahusay kaysa sa isang aklat-aralin. Maging si Teacher Kyla ay hindi napigilan na palihim na simulan ang kanyang dila. Hindi niya akalain na mas magaling magsalita ang estudyante na si Kenneth Wu kaysa sa kanya. Siya ay talagang isang talento. Pagkatapos ng maikling paghinto, patuloy na nagtanong si Teacher Kyla, paano pinopromote at pinapatakbo ang larong ito. Una sa lahat, hanapin ang tamang pagpoposisyon, pangunahin ang mga kabataan, at isagawa ang unang round ng promosyon sa opisyal na account at sa self-media. Mababa ang gastos at mabilis ang epekto. Pagkatapos makamit ang epekto, gamitin ang live na broadcast platform para i-promote ito. Matapos marinig ang mga salitang ito, ang lahat ng mga kaklase ay nagulat. Hindi ko inaasahan na makakapagbigay si Kenneth Wu ng ganoong kaperpektong sagot, at ang kanyang mga pahayag ay higit pa sa dapat na taglayin ng isang estudyante. Ayos ito. Maging si Miss Kyla ay lubos na kumbinsido sa pananaw na ito, at hindi napigil ang sumigaw. Siya ay gumugol ng mahabang panahon sa pag-aayos ng mga kurso, ngunit hindi niya inaasahan na magiging mas mababa sa paliwanag ng isang mag-aaral. Ang estudyanteng nagngangalang Kenneth Wu sa kanyang harapan ay isang henyo, at maging siya, ay bumuntong hininga. Pagkatapos ng palakpakan ng guro, nagkaroon ng mainit na palakpakan sa silid-aralan. Kasama si teacher mo, ang lahat ay labis na nabigla sa lakas ni Kenneth at pumalakpak mula sa puso. Pagkatapos ng palakpakan, naglakad si Miss Kyla mo sa harap ni Kenneth Wu at hindi naiwasang magtanong, Estudyante Wu, paano mo nalaman ang promosyon at operasyon ng mobile game ni Jojo? Itong isa.
Napakamot ng ulo si Kenneth Wu sa kahihiyan, iniisip niya kung sasabihin niya ba ang totoo. Estudyante Wu. Hindi napigilan ni Miss Kyla na ma-curious, at nagpatuloy sa pagtatanong, to be honest with the teacher, saan mo natutunan ang pagpapatakbo at pagpapanatili, ng JoJo mobile game promotion? Napanganga ang lahat ng estudyante, gustong malaman ang sagot. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng The Humble Business Tycoon. For more updates, please subscribe to my YouTube channel. And don't forget to like and share. Thanks for your support.